Sa US President Donald Trump, suportado nga ba ang pag-acquire ng Pilipinas ng mga multi-role fighter aircraft mula sa Amerika? Ito nga po mga idol, ang pinakainaabangang proyekto ng Philippine Air Force. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Sa US President Donald Trump ay tinutulak ang delivery ng kanilang mga armas sa mga bansa katulad ng Israel at Taiwan na mga kalyadong bansa ng Amerika. Ito nga po ay dahil sa Amerika binili ang lahat ng mga armas ng dalawang bansang ito, kaya't minamadali na nga po ni US President Trump ang delivery ng mga ito. Kasama nga po dito mga idol ang delivery ng 21 billion US dollar na halaga ng mga armas na binayaran ng Taiwanese government. Kasama nga po dito ang F-16 Block 70-72 Viper fighter aircraft, M1A2 Abrams na mga tangke, Patriot na mga missile, NASAMS at Stinger air defense system. Kasama rin sa binili ng Taiwan ang HIMARS rocket artillery system, Harpoon shore-based anti-ship missile system at MQ-9B Sea Guardian UAVs. At dahil nga po sa dami ng mga armas na ito, kaya't minamadali na nga po itong may deliver ng bagong elect na presidente ng Amerika na si Donald Trump. Bukod nga po sa Taiwan mga idol, ay minamadali na rin ng Estados Unidos ang pag-release ng 2,000 pounds na mga bomba na binenta naman ng Amerika sa Israel. Ito nga po ay hinold ni dating US President Joe Biden at ng kanyang administrasyon dahil sa takot nito sa collateral damage sa Gaza. Minamadali na nga rin po ni US President Trump ang delivery ng mga armas sa Saudi Arabia, United Arab Emirates at ibang bansa sa Middle East upang kontrahin ang Iran. Sa ngayon mga idol, ang Pilipinas ay hindi pa nakakapag-acquire ng maraming armas sa Estados Unidos. Bagkus ay kakunti pa lamang ang ating nabili tulad ng S-70 Black Hawk helicopters at C-130J Super Hercules transport aircraft na mula sa Lockheed Martin. Ang mga US companies mga idol ay nakikipagkompetensya nga po upang mag-supply ng mga fighter aircraft sa Pilipinas, kaya hindi ng air defense systems, radars, UAVs, rockets at missile system, gayon din ang naval system, helicopters at marami pang iba. Ibig sabihin mga idol, kung ang Pilipinas ay naiintindihan ang gustong mangyari ni US President Trump, ay dapat nga pong mag-acquire pa ng mga karagdagang armas ang ating bansa mula sa Estados Unidos, at nang sa ganon ay mas gumanda pa ang samahan ng Pilipinas at ng Amerika. Hindi naman nga po tayo mapapahiya mga idol dahil sisiguraduhin nga po ni US President Trump na may di-deliver agad-agad ang mga armas na ating binili. Inaasahan niya rin po ni President Trump na bibili ang Pilipinas mula sa kanilang bansa at hindi na sa ibang mga trade competitors. At dahil matagal na nga po ang kalyadong bansa ng Pilipinas, ang Amerika, ay dapat nga na po nagtutulungan at nagsasuportahan ang dalawang bansa. Dapat nga po mga idol ay matuloy na ang mga modernization program projects ng AFP at nang sa ganon ay mas maging moderno, malakas at advanced ang ating mga kagamitan. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!